May 5 bagay na tahimik na umuubos ng pera mo at nagpapahirap sa'yo na makabuo ng yaman. Ito yung tinatawag na invisible wealth killers. At ang mas delikado, baka ginagawa mo ng ilan dito nang hindi mo namamalayan. Hindi na natin i-discuss yung obvious naman gaya ng pagsusugal, scatter, pag-uulwal ng alak at iba pang bisyo. Pero yung iba pang unti-unting umuubos ng pera mo nang hindi mo napapansin. Ito ang una, marami kang cash o ipon. O bago kayo magalit, wala namang masama sa pag-iipon. Yan naman ang lagi nating nire-recommend sa ating channel na magkaroon ka ng savings at emergency fund. Pero ang problema ay kapag sobra-sobra na yung cash mo na nakatambak lang ng matagal, especially kung nasa alkansya o bank savings account na halos walang tinutubo. Baka hindi ka aware pero meron tayong tinatawag na inflation at tahimik nitong binabawasan ang purchasing power ng pera mo over time. Halimbawa kung 1,000 pesos ang budget mo sa grocery ngayon, most likely mas kaunti na ang mabibili ng parehong 1,000 pesos mo pagkalipas ng 10 years. Kaya kung malaking bahagi ng pera mo ay nakatambak lang at mas mababa ang kinikitang interes kaysa sa inflation, unti-unting nababawasan ang tunay na halaga ng pera mo. Now, hindi ibig sabihin na huwag ka nang magtabi ng cash. Siyempre, kailangan yan para sa iyong emergency fund, monthly expenses at short-term savings. Pero yung cash na kailangan mo namang itabi lang, much better ilagay mo na lang sa mga high-yield savings account gaya ng Maribank, GoTime, Maya, BPI Todo Savings at iba pa na around 3% up to 10% per annum as of this recording. Depende pa rin sa promo. At kung mayroon ka ng sapat na emergency fund at may extra money kang hindi mo naman kailangan for the long term, doon mo pag-aralan ng pag-invest nito base sa goals at risk tolerance mo. Kasi minsan akala natin safe ang pera dahil hindi nababawasan yung digits na nakikita natin sa ating account. Pero kahit pareho ang digits, di mo alam kinakain na pala to ng inflation. Number 2, waiting for the perfect time. Isa pa itong silent wealth killer na dapat mong iwasan. Yung lagi mong hinihintay ang perfect time bago ka kumilos. Kailan ba yung right time para magsimula akong mag-invest? Kailan ba magandang mag-side hustle? Kailan ako mag-uumpisa ng negosyo? Hanggang sa puro kailan na lang, pero wala ka namang nasisimulan. In reality, the more you delay, mas maraming oras at opportunities ang nasasayang. Ito yung tinatawag na opportunity cost. Kapag pinili mong walang gawin ngayon, may potential benefit o opportunity kang pwedeng mawala dahil sa paghihintay. May kita mo rin to sa investing. Maraming naghihintay ng perfect time para pumasok sa market. Baka mahal na masyado. Hintayin ko munang bumaba. Oo, valid naman yung concerns na yan. Hindi ibig sabihin na basta-basta ka na lang maglalagay ng pera sa kahit anong investment. Kailangan mo pa rin mag-research at intindihin kung saan ka nag-i-invest. Pero kapag may sapat ka ng knowledge, may emergency fund ka na, at financially ready ka na, kailangan mo rin matutong mag-take action. Kasi walang nakakaalam consistently kung kailan eksaktong nasa bottom o top ang market. Kaya para sa long-term investor, isang practical strategy ang consistent investing over time kaysa laging subukang hulaan ang perfect entry. At dito pumapasok ang isa sa pinakamalaking advantage mo, oras. Kapag mas maaga kang nagsimula, mas mahabang panahon ang binibigay mo sa pera mo para potentially lumago at mag-compound. At kung feeling mo late ka na, hindi ibig sabihin na wala ng point magsimula. Mas magandang magsimula ngayon kaysa palagi mong i-delay hanggang sa wala ka na talagang nasimulan. Number 3, one-day millionaire lifestyle. Isa pang tahimik na umuubos ng pera mo ay lifestyle inflation. Tumaas ang sahod mo, na-promote ka, o nakatanggap ka ng bonus. Tapos upgrade agad ng motor. Bili ng latest na iPhone, bagong kotse, o bagong damit. Tuwing sahod, waldas, shopping dito, sama sa galaan, inuman, libre sa tropa at katrabaho. Minsan para lang makasabay o makapagpa-impress sa ibang tao. One day millionaire talaga. Ang problema, tumataas nga ang income mo, pero kasabay naman nitong tumataas ang lifestyle mo. Kaya kahit mas malaki ng kinikita mo kumpara noon, parang wala ka pa rin naiipon at paycheck to paycheck ka pa rin. Para bang mas gusto mong magmukhang mayaman kaysa bumuo ng totoong yaman. Sa social media at para sa ibang tao, mukhang successful ka. May magandang kotse, motor, branded na damit,
sapatos at laging nasa travel. Pero pagdating sa bank account, halos walang laman. Minsan zero, minsan negative pa. Kaya ang mas magandang sukatan ng financial progress ay hindi kung gaano kamahal yung mga gamit mo, kundi kung lumalaki ba ang savings, investments at net worth mo. Mahirap din kapag nasanay ka na sa mataas na lifestyle. Yung dating luho lang, eventually, nagiging normal na gastos na para sa'yo. At paano kung biglang mawala ang main source of income mo? Kaya mo pa bang bumalik sa mas simpleng lifestyle? Kaya kapag tumaas ang income mo, hindi naman ibig sabihin na bawal mo nang i-enjoy ang pera mo. Balanse lang dapat. Pero para hindi ka mamblema financially, i-prioritize pa rin dapat ang savings at investments. Build assets na potentially makapagpalago ng pera mo over time. Pwedeng negosyo, funds, stocks, REITs, Pag-ibig MP2, at iba pang investments na naiintindihan mo. Pero alam mo ba na minsan hindi ikaw ang dahilan kung bakit nauubos ang pera mo? Minsan yung taong pinakamalapit sa'yo ang pwedeng maging wealth killer mo. Number 4. Maling partner. Isa sa pinakamalaking financial decision na gagawin mo sa buhay ay hindi lang kung ano ang best investment, kundi kung sino rin ang pipiliin mong maging partner sa buhay. Kapag nasa tamang partner ka, pwede pa kayong magtulungan para maging mas maayos ang finances nyo. Pero kung hindi kayo align pagdating sa pera, pwede rin itong maging malaking hadlang sa pagbuo nyo ng yaman. Posible na yung partner mo pala ay sugarol, mahilig mangutang, sobrang gastador, sobrang tamad, walang ipon o financial goals, at laging umaasa sa iyo or sa ibang tao. Pwedeng ikaw gusto mong mag-ipon at mag-invest para sa future, pero siya naman gusto lang laging ubusin ang pera niya. Hindi naman kailangan na pareho kayo ng sweldo o pareho kayo ng investment strategy. Ang importante, compatible kayo pagdating sa financial values at long-term goals. Kaya kung may nakikita ka ng early signs ng problema, pag-usapan nyo ng maayos. Sabihin mo kung anong financial goals mo, paano mo gustong humawak ng pera, at ano yung future na gusto mong buuin ninyo. As partners, work it out together. Dapat magkakampi kayo kahit pagdating sa pera. Dahil kahit gaano ka pa kasipag mag-ipon at mag-invest, mahirap bumuo ng yaman kung hindi kayo tugma at nagtutulungan ng partner mo. At kung may isang bagay naman na kayang humila pababa sa finances mo kahit wala kang partner, ito yung perang nagko-compound laban sa'yo. Number 5. Baon ka sa bad debt. Hindi naman lahat ng utang ay automatic na masama. May mga taong gumagamit ng utang para mapalago ang kanilang negosyo o para sa asset na potentially makapag-generate ng income. Meron din naman gumagamit ng credit card responsibly para ma-manage ang kanilang cash flow, kahit kaya naman nilang bayaran ito ng buo. Pero naging problema ang utang kapag ginagamit mo na ito para ponduhan ang lifestyle na hindi mo naman talaga afford. Baka nangungutang ka na para sa luho, bisyo, latest gadgets, travel o sa mga bagay na hindi mo naman kailangan. Minsan para lang magpa-impress o magmukhang mayaman. Hanggang sa marami ka ng credit card balances, personal loans, OLA, buy now pay later, at iba pang consumer debt na mataas ang interest at fees. At dito nagiging wealth killer ang utang. Hindi lang kasi yung interest ang binabayaran mo. Yung perang sana ginagamit mo para bumuo ng yaman, napupunta pa sa pagbabayad ng mga utang mo. Parang kabaliktaran nito ng investing. Sa investing, gusto mong gamitin ang compounding para potentially lumago ang pera mo over time. Pero kapag bond ka sa high interest debt, para compounding naman ang nagtatrabaho laban sa'yo. Especially kung minimum payment lang lagi ang binabayaran mo at patuloy ka nagdadagdag ng utang. At may opportunity cost din ito. Imbis na ginagamit mo yung extra money mo para bumuo ng emergency fund, mag-invest, magsimula ng malit na negosyo o side hustle, matuto ng bagong skill o gumawa ng paraan to increase your income, napupunta lang lahat ito sa pagbabayad ng utang at interest. At posibleng itong tumagal ng ilang buwan o ilang taon bago ka tuluyang maging debt-free. Kaya hanggat maaari, iwasan ng high interest debt para sa mga bagay na hindi mo naman kailangan. At kung mangutang ka, siguraduhin na iintindihan mo ang total cost, interest at terms at kung kaya talaga itong bayaran nang hindi nasisira ang budget mo. Ito ang ilan sa mga invisible wealth killers na minsan hindi natin napapansin
dahil normal na silang ginagawa ng maraming tao. Kaya kung gusto mo makabuo ng yaman, hindi lang importante kung magkano ang kinikita mo. Importante rin na marunong ka mag-save, mag-invest, patasin ang income at huwag hayaang maubos ang pera sa mga wealth killers na kaya mo namang iwasan. At kung gusto mo subukan yung mga digital banks na nabanggit natin kanina like Maribank, may mga details ako na nilagay sa description kung gusto mong i-check. Option na lang to kung trip mo. Bago tayo matapos, please like and subscribe at pakit na rin ang notification bell. At kung gusto mong makabuo ng iba pang income stream kahit may trabaho ka ngayon, panoorin mo na itong susunod na video sa iyong screen. Click mo na. Watch now.